Oh, Hilay! Huwag niyo pong atakin. Ingat po tayo. Mag-ingat po. Hi, Ka-Coffee. Magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Nakikita nyo yan, Ka-Coffee? Ito, yung video na nakikita nyo sa ating screen, no? Dinumog talaga itong si Senator Raffy Tulfo. Ganyan talaga kapag mahal na mahal ka ng mga OFW. Grabe, Ka-Coffee, ha? Napakainit po ng pagmamahal ng mga OFW kay Senator Raffy Tulfo. Sige, pakinggan muna natin, Ka-Coffee, yung clip o parte ng video na ito. Ayan. Selfie. Shout out. Okay. Thank you. Selfie. Grabing hiyawan ng mga OFW dito, Ka-Coffee. Linggo yan, ha, Father's Day. Kung sino mga nasa Hong Kong, nakarating na sa Hong Kong, di ba? Usually, linggo nagagather po yung ating mga kababayan dyan. Marami sila, nagtitipon-tipon sila dyan. At opportunity nila yan para magkumustahan. Yung iba, may mga nagtutong its, di ba? Iba, nagkakainan, nagmamanicure, nagpe-pedicure. So sa pagpunta dito ni Senator Raffy Tulfo, talaga nga namang dinumog siya, no? At binabati siya ng Happy Father's Day. At nag-I love you pa yung iba dito kay Senator Raffy Tulfo. Bakit ganyan na lang karami ang nagmamahal dito kay Idol, kay Raffy Tulfo? Number one, sa dinami-rami ng natulungan niya sa kanyang programa, di ba? Sa Raffy Tulfo in Action, karamihan, hindi naman lahat, no, pero majority, or kung hindi majority, marami sa mga natutulungan dito ay mga OFW na binibiktima ng kanilang mga amo. Yung mga natulungan na, can testify, i-comment nyo dyan sa ating comment section. Natutulungan sila ng programang ito. At itong mga OFW na ito, maraming kamag-anak yan dito sa Pilipinas na lumalapit din dito kay Idol. Humihingi ng tulong. Kaya patunay ito. Yung pagdumog sa kanya, yung nagkakagulo, itong mga tao na ito, makita lang, makaselfie lang si Raffy Tulfo, yung malaking indikasyon na talagang mahal siya ng mga OFW. First yan, ha, bago pa man siya maging senador dahil sa Raffy Tulfo in Action. Second, siya po ang chairperson ng Migrant Committee dyan sa Senado. Yung mga programa, mga investigasyon concerning the welfare of our OFWs, si Senator Raffy ang tumututok dyan sa Senado bilang hepe o bilang chairperson ng Migrant Committee. Kaya ganyan siya kamahal ng mga OFW. No doubt, nagsisigawan para makita, makamayan, makaselfie itong si Senator Raffy Tulfo. Sige, pakinggan natin pa. Thank you, sir. Thank Oh, Hilay! Huwag niyo pong atakin. Ingat po tayo. Mag-ingat po. Anyway, binabasa ko yung mga comment at sabi nangangamoy 2028. Actually, frankly, no, walang matibay-tibay na pambato sa 2028. Itong si Senator Raffy Tulfo. Though sinabi niya hindi siya tatakbo. Pero ang magaling dito kay Raffy Tulfo, even nakabakasyon ang Senado, di ba? Nakabreak ang Senado. Anong ginagawa niya? Nag-iikot. Matagal pa ang eleksyon. Let's assume, sige, sinasabi ng iba tatakbo. Pero isipin mo yan, ha, napakatagal pa ng eleksyon. Ibig sabihin, wala man ang eleksyon, wala man siya sa gobyerno, consistent siya sa ginagawa niya. Itong pag-iikot na yan, pagtulong sa mga inaapi. O nakabreak ang Senado, anong ginawa niya? Nag-ikot siya sa mga pabrika. Inabuso ng mga amo, hindi binabayaran ng tama. Ginagawang pakyawan ng serbisyo. Di ba? In fairness.
Naka-break ang Senado. Yung ibang senador, na mga, lalo na yung kaalyado ni Sara Duterte, anong ginawa? O pa-abroad. Kasama lang si Sara Duterte. Ayan, punta ng dahig. Hindi natin alam kung anong binabalik-balikan dyan sa dahig bukod kay Digong. Asan ang serbisyo doon? O, di hamak na mas matino naman itong si Senator Raffy Tulfo na nakabakasyon ng Senado, nagtatrabaho. Kaya nga sabi nila, malaking asset ito. Posibleng presidente. Actually, parang presidente kung kumilos. Pero sabi ni Senator Raffy Tulfo, hindi siya tatakbo. Ito, serbisyo lang. Yung iba, tinan mo, anong ginagawa? Pinagpaplanuhan yung pagtakbo. Nabasa nyo yan? Si Robin Padilla, ano sinasabi ni Robin Padilla dyan? Siya daw po itatayong campaign manager ba yon? Siya daw po itatayong campaign manager ni Sara Duterte at ni Amy Marcos pagsapit daw po ng 2028. Tingnan nyo yan. Anong kaibahan ng dalawa? Nangangampanya na kayo, nag-a-announce na kayo ng plano ninyo for elections, wala nga kayong ginagawa. O si Sara Duterte, anong ginagawa niyan? Robin Padilla, at pinopromote mo na yan bilang contender sa 2028, anong ginawa niyan? Bukod sa pa-abroad, may ginawa ba siya? May serbisyo ba siyang ginawa? Tanggalin niyo yung tatay sa eksena. Tanggalin niyo si Digong sa pangalan ni Sara Duterte. Anong ginawa niyan? Ngani, wala. Diba? To borrow the term, ngani. Walang ginagawa. Tapos, inaatupag niyo pa yung testing the waters. Patakbuhin natin si Sara at ang vice-presidente niya, si Amy Marcos. Si Robin Padilla, ang campaign manager. Diba? Wake up, people. Oh, si Salvador Panelo, nagsalita din siya. Sumagot siya. Ano sinasabi ni Panelo? Mas maganda siguro, Sara Robin Padilla. Yung Amy, wala. Balat kayo yun eh. Hindi ako nagtitiwala dun. Ayan, nasa pool patuloy si Amy Marcos dyan. So, imbis na si Sara at si Amy Marcos sa tandem ng 2028, gawing Sara, Robin Padilla. Sinong campaign manager? Si Amy, ang campaign manager o si Gloria. Yan lang naman yung mga pangalan na aaligid dyan eh. Wala tayong problema dyan. Sige, mag-aspire kayo. Karapatan nyo naman tumakbo kahit anong posisyon eh. Pero ang take natin dyan, magtrabaho kayo. Di ba? Bago nyo palutangin, pinag-uusapan nyo na agad yung 2028 elections na yan, di naman kayo nagtatrabaho. Mahiya kayo dito kay Tulfo. Tagal-tagal pa ng eleksyon. Even wala pa siya sa gobyerno, ginagawa na yan. Ito, tinan mo, yung pagmamahal ng mga OFW. Nakita nyo yung pagmamahal? Yung mainit na pagtanggap, sobrang init na pagtanggap ng mga OFW sa kanya. Matindi. Saan ka nakakita ng ganyan? Hindi pa tumatakbo yan, ha? Wala pang eleksyon yan. Diba? Tapos yung iba, inaatupag ang pagtakbo sa 2028. Taba, mahiya naman kayo. Magtrabaho muna kayo. Yan dapat eh. Wala tayong problema dyan. Tumakbo kayo, pero magtrabaho kayo. In the first place, pinapasahod kayo ng gobyerno. Amy Marcos, hindi yung sama lang ng sama kay Digong, kay Sara. Dahil sinasabi ni Sara, hostage na raw yan si Amy Marcos dahil yan daw mag-uuwi sa tatay niya dahil si PBBM daw nagpakulong. Magtrabaho kayo. Robin Padilla, hindi lagi nandiyan sa dahig. Anong binabalik-balikan nyo dyan? Kung naka-break ang sesyon, mag-aral para tumalino ng bahagya para sa mga hearing. Tulungan dahil may oversight function kayo. Mag-inspection kayo. May oversight function kayo. Hindi yung puro kayo hearing lang. Tapos sasabihin niyo may oversight function kami. This is in aid of legislation. Pero hindi kayo nagpe-perform ng inyong oversight function. Mahiya kayo dito kay Tulfo. Eleksyon na ang inaatupag ninyo. Ay nako, talaga nga naman o siya, sige. Baka may mga nais kayong sabihin, ka-coffee, komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe. Click nyo lang po na subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Ingat po kayo. Bye-bye.